Good morning mga kayaris. Yan, magde-demo tayo. May biyahe kami susunod ni Mrs. Kaya i-ready natin yung Yaris Cross natin si Winter para kabitan ng ilaw. Kasi kung owner kayo ng Yaris, parang aram nyo mabibitin kayo sa ilaw nyo sa liwanag. So nagpe-prepare na tayo para sa biyahe namin, para siguradong hindi tayo mahirapan sa pagdadrive. So pagka mahina yung ilaw talaga, prone sa mga lubak Yan, binaklas na namin yung bumper nito. Papakita na natin kung paano pagbaklas ng bumper, tuturo natin. Pero baklas na siya So, tuturo lang natin mga tornilyo na dapat tanggalin. At ang gagawin pala natin dito, mag-install tayo ng MDL o mini driving light. Usually kinakabit sa motor yun Pero this time, kakabit natin sa mga 4 wheels. Kinakabit natin talaga sa mga 4 wheels yun Pag kami nagkabit noon, nag-bracket kami ng stainless, pinapowder coat namin. At tinuturyo namin sa metal part ng sasakyan para kung di man may vibrate, minimal na lang. So, mas matibay talaga pag sa metal part ng sasakyan kinakabit. So, papakita natin yung ilaw at yung paano magbaklas. Ang ating mechanic for today is dito si Nash. Ito ang pwede na mag-solo. So, ang mga tatanggalin natin, sige, kumuha ng gamit. Ito, tatanggalin yan. Nakaklip lang yan. Kailangan mayroon kayong prying tool. Tapos dito, naka-Philip lang yan. Maluluwag na yan nahipitan pala. Yan. 1, 2, 3, 4. Tapos sa ilalim, kailangan nyo kumuha ng higaan. Makikita nyo, meron siya mga naka-clip doon sa katornilyo. Tapos dito sa gilid, mga kayaris. Gagawin nyo, tutungkabin nyo to. Eto, tungkab na to Ika lang. So yan, natungkab na natin. Hindi nyo kailangan tanggalin yung buong na to. Anong tawag dito? Side fairings ba to? So kailangan nyo natanggalin dito. Dito, ito, yan. Kung makikita nyo, nakahulma lang yan. Ayan, Nakaklip lang yan. Parang gati mga clip ng mga scooter na Honda So pag natanggal nyo to, up to here, pwede nyo na tungkabin to. Ganito lang naman pag tungkab nyan Gaganyan, push nyo lang ganyan. Tungkabin nyo lang. Sana ba? Ayan, tungkab na. So, ganun lang. Tungkab na siya, At tatanggal, hindi kayo na magtanggal. Ayan, tatanggalin ni Nash at ni L. Ang gagawa ng mga bracket natin, sino L? No, L, kaway-kaway sa camera, no? L. Hindi po yan elementary. Mukha lang elementary. Ayan, tanggal na mga LEDs. Ayan, mga kayaris, tanggal na. Tanggalin na ni L at ni Nash. Yung palang mga wire nito, natanggal na natin. Puro disakat lang yan. Ayan, Lahat yan nakasakit. So, ito in-install natin before. Yung bracket natin na to, ito, horn bracket. Explain ko na rin stainless yan. Ayan, pwede pala to sa non-hybrid variant. Pagka pala hybrid, may nakalagay dito. So, hindi siya pwede dito. Kasi may bumili sa atin ito. Hindi pala pwede sa hybrid. So, gagawa tayo ng pang-hybrid at pang-non-hybrid. So, ang advantage kasi nito, yung busina na to, yung bracket na to, makakabit nyo to without removing the bumper. Kahit di nyo natanggalin yung bumper, makakabit nyo yan. So, yun maganda doon. Pero pagka may hybrid, may nakalagay siya rito, dito na kayo maglalagay. So, dito natin lalagay yung isang bracket na pambenta natin ng busina, pero hindi natin siya do-double. Ito, okay na ako sa dalawang horn. Pero magagawa tayo ng bracket para dito, in case lang na may hybrid model, pwede rito. Ang project natin for today is gagawa tayo ng kabitan ng ilaw dito. Mini driving light. Ang sa MDL. So, ang kakabit natin dito ay etong gatong ilaw. Ayan. Sariling brand po natin yung Lightning. Ayan. Dito natin kakabit yan. Katabi ng plaka, dalawa. Kung nasan yung plaka, nasa side siyang ganon. So, dalawang ganyan. Maliwanag to mga LEDs. Malaking tulong to sa madilim na kalsada. Gagawa tayo ng bracket na plug and play, hindi tayo mag-drill, tapos tayo na sa powder coated. Tapos dito siya kinabit sa ibabaw ng Yaris. Ayan, ibabaw yan, ito ibaba. Para to sa mga mga hybrid model, kasi pagka non-hybrid, kasyang-kasya dito. Wala pa siya matatapan na radiator or condenser. So dito, sinukat namin, pakita mo na L. So, syempre, doon tayo lumalagay sa medyo safe kasi eto condenser to.
posible to pag nadikitan ng positive ng horn at nag-spark, pwedeng butasin yan. So pag minount natin dito, ito yung safe na position niya. Safe na ba to sa harap? Yan, sir. Hindi, nakatras pa eh. Ganyan, sir. Dito ako mawak. Dito ako mawak. Dito. So kailangan to medyo naka-atras ng konti, parang ganyan. Ang problema, tingnan nyo, sobrang malapit na. Tapos maglalagay pa tayo dyan ng terminal na may wire. So para sa akin, hindi safe yung condenser nyo kasi mahal din ang condenser pag nasira yan. Sa malaking abala. So doon tayo sa mas magandang pwesto na safe. Dito natin lalagay. Yan. Kita rin siya kasi may grill dito eh, na yung kulay black. So, gagawa kami ng bracket para dito na mas malayo siya rito. Mas safe siya ng konti. Kumpara dito, yung gagawin natin ng bracket na plug and play, stainless siya na powder coated. Dito nakaabang. So, dalawang horn dito. Iwas disgasya dito para sa condenser. So, yan mga guys, update lang natin. Ito na, pinoporman natin yung bracket. Naglagay tayo ng flat bar na stainless dito para mahaba, mas matibay. Ayan o. Ito para sa ilaw. Tapos dito naman sa kanan, yung horn bracket, additional bracket. Para to sa mga hybrid model or maski na sa non-hybrid pero gusto yung magpwesto dito. So yun ang gagawin natin. Medyo critical yung haba ng bracket nito sa ilaw. Baka mag-vibrate. So isipin natin. Gagawin natin ng paraan para mas matigas yung bracket na hindi siya magbabibrate kasi ang haba, no? So, tatry natin. Hindi naman kabigatan yung ilaw pero mas maganda na rin. Mas safe siya. Baka mamaya mahulog or mauga, nakakahilo. So, yan. Siyempre, no drilling yan. Dito tayo nagbubutas, ha? Kung saan lang yung may mga butas na part, doon tayo magkakabit ng bracket para iwas mga kalawang. Saka pangit pagka nagbubutas eh. So, yan. Update lang. Yan mga les, nakamount na rin yung ilaw na kinakabit namin. So, papakita natin hanggat di pa siya nako-cover at napapowder coat. Kung materials namin talagang stainless. Ayan, mamata nyo naman stainless, not welded. So, explain ko lang ginawa natin. Nakatunog nyo rito. 1, 2. Tapos ginawa natin, instead na magtunog tayo sa mga side, kasi sa pag-side, malilinis siya pag ano, no? So, medyo pangit. So, ginawa natin, clamp type. Eto, diretso to, may pataas, hanggang likod. Tapos dito, nakatuloy yan, parang nakaipit lang. So, wala pa rin tayong binutasan dito. At matigas siya, Pero maandar yung sasakyan, wala siyang vibration. Pero hindi pa siya nakalinya, kaya hindi pa natin mapailaw. So, yan ang forma niyan. Tapos kung non-hybrid, pwedeng ganyan yung busina nga. Ito yung explain ko kanina. Tapos pag hybrid naman, meron na tayong bagong gawa. Mamaya papakita natin ito. So yung ginawa natin bracket ngayon, para sa ilaw, ipapattern natin to. Kaya nito yung mga ilaw na mas malaki pa rito. Ipapattern natin to. Tapos yung busina dito, papattern din natin. So lahat ng ginawa natin, no drilling yan. Walang sisirahan sa kotse yung ganyan. Puro bolt-on lang at easy to install. Tatanggalin nyo lang yung bumper. Pero ito, hindi nyo na kailangan tanggalin yung bumper to. Bolt-on lang yan, maski may bumper pa yan. Ay kakabit. Yan, so de-demo natin to. Siguro 304 stainless, TIG welded, pa-powder coat, ikinisin na lang ito, tapos ipa-powder coat na. Yung busina mamaya, demo natin. Papalagay natin yung Europa. Ayan o, may Europa. Pang-demo lang, pero ito lang talaga ang gamit natin. Nakapitan natin yung Europa to para makita lang yung forma niya. Yan ang mga lets. Yan ang mga gumagawa yan. The Brothers. Ayan o. Mga 6-footer yan. Magagaling mga welder natin. Ayan. So ayan. At ang Master Helper. Kaway-kaway. Nagkatagalog ka ba? Yes, Foreigner ba to? Parang foreign germs eh. So yan mga leds. Kukontinue natin yung video. Pang ilang part na to. Basta pag ganyan kami gumawa, no drilling, ayaw namin nagbubutas yung sa kotse nyo eh. Lalo na to akin to, hindi ko bubutasan to. So yan, thank you. So mga leds, yan, demo lang natin, dalawang bracket natin, pang busina. So itong bracket na to, pang Bosch Europa, para sa non-hybrid model, sa V, saka G ba isa, sa Golf G. Tapos pag mga hybrid, hindi siya pwede doon. So dito, yan, stainless siya na powder coated. Pagka hybrid type model, tatanggalin yung bumper para maikabit to.
Yung bracket natin 1,500 lang. Ipa-powder coat pa natin yan. Parang ganun. Yun. Pang hybrid, non-hybrid. Meron na tayong bracket na available. Tapos yung dinemo natin na bracket ng ilaw kanina, available na din yun. So yan. Dalawa na available natin bracket pang Toyota Yaris Cross. So popost natin to sa Facebook natin saka sa Shopee Store. Available na yan mga LEDs. Yan, thank you. Mga LEDs yan, demo na natin yung bracket na ginagawa natin para sa auxiliary light dito sa Yaris Cross. Ito si Winter, pangalan to Winter. Nakakabit na. So pakita natin. Nakaklamp dito, hindi tayo nagbutas. Ito may dating butas yan, walang binutasan dyan. Ganon din dito, tapos dito nakaklamp lang. Yung material ng bracket natin, stainless na powder coated. So, kung makikita nyo dito, pag dito tayo magtutunilyo, malambot yan eh. Tingnan nyo, magalaw oh. So, mapapatigas lang natin yan. Pag magkakapit tayo rito, etong part na to makapal to eh. So, ganun yung ginawa natin para matibay yung bracket kasi mahaba yung nakalawit para makalabas nyo sa pinaka-grill. Papakita natin na matibay yung bracket natin. Ayan, magde-demo. Ayan, oh. Kaya mo buhatin yung kotse? Sapa. Hindi pa convincing eh. Ayan, makakita yung mga LEDs, oh. Ganun katibay yung bracket natin. So, ganun katibay nga. Stainless yan na powder coated. Tapos, pwede ka nang umuwi. Tapos, naka-ready na yung harness natin dito. Ayan, oh. May mga relay. Baka sabihin nyo, hindi yung relay ko ginamit ko na transparent kasi iniba ko lang kasi mga pre lang to sa Bosch. Yun na rin kinabit ko para menos. Naka-fuse, lahat naka-sinkable tube, ayan o. Nakasakit yan, papunta sa ilaw. So kakabit na lang yung balas nito, papagapangin na lang. Tapos yung bumper. Tapos yung bracket natin na busina, pang hybrid model, available na din, 1.5 lang yun. Tapos dito sa auxiliary light bracket, 2K yan, 2K. Kasi malaki-laki yan eh. Saka malaki nga. Kakabit natin ilaw ito. Hopefully ma-demo natin mamayang gabi pag hindi busy. So, biyaheng norte to. Sakto pala si Nash. Pwede na yung kabit yung harness. So, yan mga LEDs. Kakabit na natin yung harness para matest natin. Yan, thank you. Mga LEDs, yan, mag-demo na tayo. Natapos din. Ayan ang gumawa niya, si Nash at yung bracket, si Noel. So, kinabit natin dito, Lightning Elite Plus, 100 watts with 1 year warranty. Pakita muna natin kung saan nakakabit. Ito. Napakatibay yan. Demo mga Nash, kung gaano katibay. Ilaw. Bracket. Demo natin yung bracket. Parang motor lang yan, oh. Oh, nakita nyo. Bracket lang yan. Yan, gumalaw konti, malog yung ilaw mo. So, demo na natin. Ang ginawa na nating wiring dito para wala na tayong additional switch para sa fog light natin na bago. Sinabay natin sa fog light ng kotse sa side na yun. Kasabay nun. So, una natin i-test muna yung headlight. Ayan o. Headlight on. High mo headlight. So, ayan lang o. Saan na ba? Tapatan natin para nakasila. High na yan. I-low mo ulit. Low. Back to low. Tapos, MDL on. Ayan, MDL on. High mo headlight. Ayan, pag nag-high yung headlight, sumasabay ng MDL. So, ganun siya kaliwanag. Pakita natin pag nandito tayo. Mamayang gabi, tetest natin. Headlight lang. Headlight ba yan? Off mo yung ano. Off na. Low ng headlight. High ng headlight. Ayan. O, tapos low mo ulit. MDL on. Ayan, pag may MDL, ginawa natin dilaw yung low. Tapos high. Ayan o. Tingnan natin sa loob. Test natin pag nasa loob. Kasi tinted to yan. Tinted po yan o. Kaya maski na maliwanag yung ilaw ng sasakyan nyo, pag tinted, medyo nababawasan. Medyo malapit kasi yung magte-testing natin eh. Pero ito yung headlight. Headlight na muna tayo. Headlight low, high. Makita nyo parang hindi naman ganong malaki yung difference ng high sa low. Naka-low tayo sa headlight. On natin yung MDL. Ayan o. Mababa lang siya. Focus pa natin mamaya gabi. Tapos i-high natin yung MDL. So ayan. Parang mababa yung tuto ko eh. Malalaman natin mamaya gabi. Test natin.
Toyota Yaris Cross with 100 watts MDL. Yung brand niyan, Lightning, sariling brand natin yan by Nelson LED with 1 year warranty po. Siyempre, ginawa natin dito ng ating no splicing, no electrical tape, tapos no drilling. Yung bracket natin, stainless na powder coated. So, thank you.